hindi ako naniniwala sa sabi nila, wala daw impact yan. Alam nyo, yung mga yan, there are apologists for the government. Yung mga nagsasabi nyo. Mga apologist yan. Because they should read the literature, read the economics literature, yung mga empirical studies, yung mga pag-aaral na nagsasabi na graphing corruption, may hila yan sa pababa ng ekonomiya. Delay in infrastructure projects, meron din negatibong impact yan. So kahit ano pang sabihin nilang mitigation measure dyan, kung trilyon-trilyon ng korupsyon na pinag-uusapan natin, kahit anong mitigation pa ang gawin nila dyan, malala na yung sitwasyon eh. So sentiment, from an optimistic assessment, kagaya ng panahon ni PRRD, business people were optimistic then, now they've become pessimistic about the economy. Kitang-kita yun sa stock market. The stock market is struggling to reach 6,000 level in terms of yung PSEI, yung Philippine Stock Exchange Index. It's struggling to reach or to exceed 6,000. Panahon ni FPRRD, narating niya 9,000. Ngayon, hindi niya maabot-abot yung 6,000. Hirap na makarating ng 6,000. Kumbaga, the writing is on the wall. No, makita natin na yung mga investors nag-aalangan mag-invest sa atin. Now, ano naman ang impact niyan sa exchange rate? Dahil nga, hindi pumapasok yung kapital, no? May mga kapital pa nga umaalis, Admar eh. Kumbaga hindi lang na reluctant pumasok yung bagong kapital sa bansa. May mga kapital na umalis na. At yan ay nagkakaroon yan ng epekto sa palitan ng piso at ng mga ibang mga currencies. Saan bang mas kumbaga, panalo ang Pilipinas? Kasi parang halos yata lahat ng mga bagay dito sa bansa natin or pagdating sa trade, lagi tayong nag-aangkat. No? Magiging panalo ba tayo once tayo ay nag-export, lalo na sa malawak na lugar ng China, bilyon-bilyon yung ano dyan populasyon dito sa trade deal na ito? Nabanggit ko kanina, Admar, yung tatlong haligi ng ekonomiya natin. So, meron kang industriya, yung mga produksyon natin, nandyan yung turismo, at nandyan yung external, yung mga OFWs. So, ang kinakailangan para tayo talagang maging competitive dito, Admar, is yung production side ng economy natin, mapalakas natin yan. Ang nangyari kasi, open up ka na economy, hindi mo pinapalakas yung domestic capacity. So, how can you compete even with places like China? So, kumbaga, ang nangyayari dito, Admar, is yung lakas ng ating ekonomiya mainly galing sa labor supply. So galing ito sa mga OFWs, for example. Kasi dyan tayo kilala eh. We are a country known to export services. Malakas tayo, Admar, to be fair to the Philippine economy, malakas tayo sa services. So imagine yung mga BPOs na, di ba? Yung mga nasa ibang bansa, they come to the Philippines to operate mga business nila dyan. Pero ngayon with Donald Trump, under threat din yung mga yan ngayon, lalo na yung American-based na mga BPOs. Pero, with notwithstanding, malakas pa rin talaga yung service sector natin. So, if anything, there's actually helping our economy is the services. Production side ng ating economy, mataas ang cost of production, hindi attractive sa foreign investment, no? Ang profitability, uncertain. Kaya yung mga the oligarchs themselves are already complaining. And the uncertainty is exacerbated by graft and corruption. So, kumbaga, kinakailangan magkaroon ng reforma para ma-improve yung conditions, para maka-attract tayo ng mas maraming negosyo at mas maraming production sa ating ekonomiya. Kasi alam mo yung tatlong haligi na nabanggit ko kanina, hindi mo pwedeng iisang haligi na lang ang sumusuporta sa ating ekonomiya. Kailangan natin yung iba pang mga haligi na yun. So yung turismo, napaka-importante yan. Kasi yung bansa natin, mga kababayan, given the many islands that we have, the many different experiences that you can have in the Philippines, absolute advantage natin yung tourism. Dapat i-exploit natin yan. Hindi natin ginagawa. Mahina yung ating tourism sector sa ngayon. Kailangan mapalakas yan. Sa production side, maibaba mo ang presyo ng kuryente, no? Ma-resolve mo yung issue ng graft and corruption, maayos mo yung production side ng ating economy, ating ekonomiya. Kailangan, Admar, makapag-produce ulit tayo ng mas marami. Kasi kaya naman tayo nag-i-import is because we're not producing enough for our people.
So yun yung kinakailangan maibalik sa atin. Kailangan ma-increase muli ang produksyon. At alam mo, Admar, kapag ka nangyari itong mga to, gumanda yung ekonomiya, no, nag-rely less na tayo sa mga ini-import, yung mga trabaho darating sa atin, mga magandang klaseng trabaho, baka hindi na kailangan mga ibang bansa ng ating mga kababayan. Di ba? So, kumbaga, may mga kailangang ginagawa ang ating society as a whole para maiayos yan. Pero sa nakikita ko sa ngayon, malayo pa tayo dyan. Kasi nga ang issue na sinosolve pa natin sa ngayon is yung issue ng graft and corruption na talagang sumisira po talaga sa ating yan. Huling topic na lang po, Doc, no, nabanggit mo kanina yung sa price freeze hanggang December yan, walang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasabay nito, mga ilang araw nang nakalipas ay inaprubahan o nilagdaan ni President Bongbong Marcos itong Executive Order number 100 na inaatasan ng DA na tala ng floor price, no? Dito po sa pagbili ng palay. Pero medyo hindi ito, kumbaga, ang sabi ng mga grupo ng mga magsasaka, hindi gaano itong malaki yung magiging epekto. Kasi ang sa executive order pala ay para lang pala sa pagbili ng government, which is ang NFA ang bibili. At sinasabi po ng mga magsasaka, grupo ng mga magsasaka, particular na itong Federation of Free Farmers, sinasabing 5% lang pala ng kabuang supply ng bigas or yung production ng bigas ang parang katumbas nito. So magiging limitado pa rin ang magiging epekto nito considering ang karamihan naman sa mga bumibili ng palay ay itong mga traders. At ano rin nakikita mo rito na umabot na sa puntong ganito ang naging hakbang ng gobyerno. Patunay ba ito na talagang hindi nila nakokontrol ang presyohan nito kahit na sabihin natin na mataas ang supply or mataas ang production ng ating mga kababayang magsasaka? So, let's unpack this, Admar. No? Medyo marami tayong kailangan i-unpack dyan. Una is that yung naging floor price ng ating gobyerno, sa palagay ko, ay hindi naka-generate ng mas malaking tubo sa ating mga farmers. Kasi yung cost of production, malapit dun sa floor price masyado. So kumbaga, mataas pa rin yung cost of production mo, yung floor price mo hindi ganun kalaki na generate na tubo, of course magrereklamo talaga ang farmers. Kasi alam mo, ang goal talaga niyang price floor na yan is to create a sufficient margin of profit para ma-incentivize yung mga farmers mo to plant. So, yun talaga yung goal niya. Lalo-lalo na ngayon, season na ng pagtatanim, no, ng pag-harvest rather, para nga naman maproteksyonan sila. So okay nga naman yun. Kaya lang, sa palagay ko dapat yung floor price nila, in-adjust nila yan in a way na para mas maging medyo malaki-laki yung margin. Ikalawa, yung cost of production mataas pa rin. Bakit? Kasi kulang ang suporta ng gobyerno sa mga farmers natin, sa rice industry, para maibaba yung cost of production. O kumbaga, mataas pa rin ang gastusin ng mga farmers, no? Ang dami diyan, Admar, umuutang pa rin ng mga farmers, no, para sila ay makapagsaka muli sa panibagong season, planting season. They have to borrow money, interest, bayad pa yan sila, no? Ang mechanization natin, at hindi natin alam kung ilang percent ba ang mechanized. So, yan ang problema sa gobyerno natin, Admar, kulang sa transparency. Under sa RCEP, sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, dapat yan nabigyan sila ng mga makinarya. But then again, ang dami pa rin mga farmers are complaining na yung cost of production nila mataas kasi they're still using traditional tools. No? Kumbaga, hindi modernized or mechanized yung farming. So, may mga issues dyan. On top of that, Adma, nababanggit natin palagi, graft and corruption. There's huge graft and corruption within the rice industry. Nandyan yung mga traders na nakikipag-collude sa mga government officials. Baka yung government officials themselves are traders, parang mga contractor din, Admar. They themselves are involved in the rice industry. So, kumbaga, merong ding graft and corruption na napapaloob din sa industriya na yan. And that graft and corruption is the one that causes the misery ng mga farmers natin. So, kumbaga,
if the government really is serious in terms of solving problems sa rice industry natin, hindi lang sila dapat mag-turn ng attention nila in terms of graft and corruption sa flood control projects. They also have to look at graft and corruption that is surrounding the rice industry dyan sa Pilipinas. Kasi for the longest time, Admar, malaking pera ang nakukurakot din sa industriya na yan. Kumbaga, yung graft and corruption dyan is because of lack of enforcement of our laws to protect consumers, lack of enforcement in terms of protecting yung mga farmers natin, no? yung economic sabotage na sinasabi natin. My friends, sa rice industry, it's alive and well dyan sa Pilipinas in terms of yung sinasabi nating economic sabotage. Meron talaga yan. Inimbestigahan na yan for many years. Meron ba tayong nakitang mga traders, na mga unscrupulous traders, middle persons na nakulong? We have yet to see big fish dyan sa rice industry na nakulong. Wala tayong nakita. So, kumbaga, graft and corruption is well entrenched. Even in the rice industry, may problema din yan. Pero syempre, dapat din natin i-address yung government inefficiencies in terms of helping our farmers na mas mapalaki yung kanilang tubo, yung kulang na intervention ng ating gobyerno para maibaba ang cost of production ng ating mga magsasaka. Napakabagal na pagkilos, no, ng mga departamento, no, na related dyan in terms of para mapaganda ang buhay ng ating mga farmers na naghihikahot. Alam niyo mga kababayan, yung pinakamahihirap sa atin, ang dami dyan mga rice farmers. Kaya ayaw na nila magtanim. No? And yung kanilang kawalan ng interest na magtanim, that contributes to the problem ng ating bansa na hindi sufficient yung food na pinoproduce natin. Kaya tayo nag-aangkat. So again, related na naman yan doon. So kumbaga, kumbaga circular, Admar, yung problema eh. Parang vicious cycle yan. So kinakailangan talaga magkaroon ng malawakang reforma, no, sa ating gobyerno, sa ating bansa para ma-solusyonan yung mga issues na yun. Kaya hindi ako naniniwala sa sabi nila, wala daw impact yan. Alam nyo, yung mga yan, there are apologists for the government. Yung mga nagsasabi nyo. Mga apologists yan. Because they should read the literature, read the economics literature, yung mga empirical studies, yung mga pag-aaral na nagsasabi that graft and corruption, may hila yan sa pababa ng ekonomiya. Delay in infrastructure projects, meron din negatibong impact yan. So kahit ano pang sabihin nilang mitigation measure dyan, kung trilyon-trilyon ng korupsyon na pinag-uusapan natin, kahit anong mitigation pa ang gawin nila dyan, malala na yung sitwasyon eh. Malala na yung sitwasyon, malala na yung lagay in terms of sa korupsyon sa ating bansa. Na to the point na it has already created an impact on growth. Just imagine, if we're growing at around upwards of like 5.8%, because of corruption, that growth could have been upwards of 7%. Yan ang kaya ko dyan eh. Kung malinis ang gobyerno natin, efficient, maayos, walang graft and corruption, hindi lang tayo ang number one growing sa region, baka globally, tayong number one economy in terms of growth. But then, yung dahil sa graft and corruption, nasasayang po yung mga oportunidad. No, kaya nangyari niyan, hindi natin marating-rating yung upper middle income status because of graft and corruption. At dahil din dyan, hindi ramdam ng ordinaryong tao yung paglago ng ekonomiya. Nakararamdam lang ng paglago ng ekonomiya dyan, alam mo kung sino-sino, Admar, yung mga contractors, hindi lahat ng contractors namin, mga matinong contractors, yung mga corrupt na contractors, yung mga corrupt na opisyal ng gobyerno, yung mga corrupt na halal na opisyal, they're the ones benefiting from the growth. But then look, the ordinary people, hindi nila ramdamin. Dito naman po tayo sa kapansin-pansin na paghina ng piso kontra dolyar. Ano pong implikasyon nito, Doc? Ito ba'y sumasalamin sa kalagayan po ng ating ekonomiya? Dahil lumabas din yung balita na ang pagbagsak din ng Philippine Stock Exchange po natin. Ano ba ang magandang paliwanag nito, Doc? Ito kasi nangyayari dyan, Admar, no? Ganito kasi yan. Because of graft and corruption, nagkaroon niya ng impact in terms of how investors
view our economy, in, kumbaga, in terms of how investors see kung anong mangyayari sa profitability nila. So kumbaga, bakit ka mag-i-invest sa isang bansa na kung saan ay hindi ka naman kikita ng pera? So, be that with foreign direct investment or portfolio investment, same story. The issue of graft and corruption has eroded yung potential na profitability ng mga investors. So, kung ikaw ay isang foreign direct investor or ikaw ay isang mamumuhunan, why would you invest in a country na uncertain yung mga polisiya, kagaya halimbawa sa mga infrastructure? Posible ngayon hindi na matuloy yung iba. Babahain yung lugar kapag hindi nila tinuloy yan. Bakit ako mag-i-invest ng pabrika doon sa isang lugar na baka bahain as a result of a canceled project dahil sa graft and corruption? Bakit ako mag-start ng negosyo sa isang lugar na hindi ako safe? Hindi ba na potentially baka may mangyari pang hindi maganda? Bakit ako mag-i-invest sa isang bansa na hanggang ngayon ay mataas pa rin ang singil sa kuryente? Na pinangako ni Marcos Jr. noong 2022 na gagawin daw niya, pabababain ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, mahigit 3 taon na po ang ating Pangulo sa pwesto, mahal pa rin ang kuryente sa bansa. Bakit ako mamumuhunan kung mabubudol lang pala yung aking pera? Bubudulin lang ako. So, all of this, mga kababayan, has led to an investor sentiment from an optimistic assessment, kagaya ng panahon ni PRRD. Business people were optimistic then, now they've become pessimistic about the economy. Kitang-kita yun sa stock market. The stock market is struggling to reach 6,000 level in terms of yung PSEI, yung Philippine Stock Exchange Index. It's struggling to reach or to exceed 6,000. Panahon ni FPRRD, narating niya 9,000. Ngayon, hindi niya maabot-abot yung 6,000. Hirap na makarating ng 6,000. Kumbaga, the writing is on the wall. No, makita natin na yung mga investors nag-aalangan mag-invest sa atin. Now, ano naman ang impact niyan sa exchange rate? Dahil nga, hindi pumapasok yung kapital, no? May mga kapital pa nga umaalis, Admar eh. Kumbaga, hindi lang na reluctant pumasok yung bagong kapital sa bansa. May mga kapital na umalis na. At yan ay nagkakaroon yan ng epekto sa palitan ng piso at ng mga ibang mga currencies. Dahil dyan, humihina lalo ang ating piso kasi nagmamahal yung mga ibang currency kasi nga umuunti yung supply nila. So, ibig sabihin nito is kapag ka nagmamahal yung mga ibang currency, ang nangyayari niyan is napapamahal din yung ating ini-import. Considering very reliant tayo, Admar, sa importation. Pagkain ini-import natin. So, kumbaga makikita niyo mga kababayan yung issue ng graft and corruption, napaka-widespread ng epekto niyan. Hanggang inflation may epekto yan. Kasi kapag ang mga foreign investor nag-alangan na mag-invest sa atin, no, yung mga foreign currencies, hindi na pumapasok kasi nga ayaw mamuhunan dito sa atin, that will have an impact sa palitan ng piso sa dolyar, at dahil doon magmamahal yung ini-import natin. Magmamahal ang presyo ng pagkain. Anong ginawa ni Marcos Jr., Admar? Nag-price freeze. Kita nyo nag-price freeze si Marcos Jr. And again, yung price freeze na yan, temporary solution lang yan. Kasi kung hindi nila susundan yan ng polisiya para ma-improve ang produksyon sa bansa, yung price freeze na yan, palliative lang yan. Temporary solution lang yan. Taon-taon tayo mag-price freeze. Pero hindi nila sinre-resolve yung underlying condition. At ang pinaka-importante sa lahat in terms of those underlying condition is yung issue ng graft and corruption. Kaya alam mo, Admar, the issue of graft and corruption, nako, napaka-widespread ng epekto niya. Hindi lang yan sinasabi nila na maapektuhan lang ito yung mga kontraktor, apektuhan lang ito itong mga yung mga congressman, mga senador na involved, no, kung meron man. Mga kababayan, kayo mismo, yung presyo na binabayaran nyo, naaapektuhan po yan ng malalang graft and corruption sa ating bansa.
10-month low na pala itong ating piso kontra dolyar, Doc, no? Kasi noong December 18, 2024, pumatong din tayo sa 58.9 pesos ang isang dolyar at kahapon nagsara ito 58.9. Doon naman sa mga remittances ng ating mga kababayan, kumbaga kung yun ang nabanggit natin, mga disadvantage nga sa mga nangyayari, magiging advantage din ba ito doon sa mga kababayan natin mas magkakaroon ng halaga, lalo na ang mga kababayan natin sa ibaing dagat, particularly sa Estados Unidos, Doc? Alam mo, Admar, kung hindi dahil sa mga pera na pinadadala ng mga OFWs, matagal na ang ekonomiya ng Pilipinas parang naimpisa na. Kumbaga parang ang isa sa mga huling tumataguyod ng ekonomiya natin is yung mga OFW remittances. And that represents about 12% of our economy. So yung mga flows of funds coming from our kababayan. So, kumbaga, our economy is on life support. Parang ganun na yan eh. We're on that point na naka-life support siya at ang nagsusuporta na lang sa kanya itong mga OFW remittances. So just kasi tourism wala na, Admar. Our tourism, it used to be tourism, yung production natin, yung domestic production, and then you have the OFW remittances. Parang tatlong tatlong haligi, no, na sumusuporta sa ating ekonomiya. The tourism, we haven't recovered the numbers we had prior to the pandemic. So forget about tourism. Local production, we're not even producing enough, mga kababayan. We're importing food. Can you imagine? Food na nga lang ini-import pa natin. So we're not producing enough. So ano na lang yung huling haligi na natitira dyan? OFW remittances. So with that remaining, in effect, our economy is like on life support right now. So, kumbaga, and to add to that, napapalala pa, Admar, ng graft and corruption. So, kumbaga, pag humihina ang piso, lumalakas ang dolyar, halimbawa, magandang epekto nga naman yan, no, sa ating mga OFW kasi malaki ang palit. Totoo naman po yun. Pero tandaan din natin na kapag dumating yung mga pondo na yan sa Pilipinas at ginastos na yan ng ating mga OFW families, no, yung mga recipients, ang nangyayari is tumataas din yung presyo ng bilihin. Pero ngayon, price free sila, di ba? So para hindi nga naman tumaas yung presyo. But then again, pagka nawala na yung price freeze na yan and they're spending, inflation will catch up on them. Kasi tataas na po talaga ang presyo ng bilihin. Lalo na, tamang-tama, papasok tayo ng bear months, magmamahal yung mga, nasa bear months na pala tayo, no? Papasok na tayo sa holidays, no? Sa Pasko, nagmamahal po ang presyo ng bilihin. So, mangyayari yan, Admar, were it not for the price freeze, actually, yung mga OFW remittances, kung ano man yung gains na nakuha nila out of the weak peso, ma-offset yun ng inflation. Kaya lang, ang ginawa ni Marcos Jr. nag-price freeze. Pero sabi ko nga kanina, yung price freeze na yan, baliwala rin yan kasi hindi rin naman nila ina-address yung underlying issues na nabanggit ko kanina, specifically, issues sa production natin sa ating bansa at yung issue ng turismo, Admar. Doc, this coming November daw, balik na yung e-visa para sa mga Chinese tourists. Ito yung pinakamataas na mga bilang ng mga turista natin noon. After ng pinagtatawag sila na maaaring maging espiya ng China dito sa Pilipinas. Hindi ba ito makakabawi? Kasi binalik ulit ang e-visa. Well, it remains to be seen kung makakatulong yan, Admar. Pero the damage has been done. No? The damage has been done in terms of yung reputasyon ng ating bansa, in terms of sa mga ating mga kaibigan sa China. Kasi may reputation na eh. Kumbaga, nasira na. So, ang dapat na ginagawa ngayon ni Marcos Jr., sa totoo lang, is how to rebuild yung nasirang imahe ng ating bansa in terms of yung pagdi-demonize nila sa mga taga-China. Kasi nagkaroon talaga ng demonization, Admar. Parang may makita ka halimbawa, ordinaryong turista galing China, pagsususpetsahan ka agad na espiya, pagsususpetsahan ka agad na ito pinadala ng People's Liberation Army. No, merong ganun na samantalang itong mga ito, mga turista lang ito o kaya mamumuhunan.
what they need to do is for the restoration of the e-visa to be effective is to campaign for a restoration nung nasirang imahe natin. Kasi hindi natin may pagkakaila that China being the most populous country in the world, no, pinakamaraming tao yan tapos mga bansa, is the biggest market for tourists. And it so happened that that country is just right next door. So hindi natin pwedeng pagkaila yan. So, ibig sabihin, dapat ang ginagawa nila dyan, Admar, is they need to do things para ma-restore yung imahe natin. Kaya yung pagbabalik yung e-visa na yan or whatever, yung para mas mapadali papasok ng turista galing China, walang magagawa yan. Bakit? Kasi sira na yung imahe. So, kailangan may complementary na gagawin sila dyan, which is to fix our image at maibalik ang tiwala sa atin, no, ng mga Chinese tourists. Kasi bakit ka nga naman pupunta sa isang bansa na ang tingin sa'yo ng tao, kalabang ka. Bakit ka pupunta doon? Hindi na friendly yung mga tao. Diba? So, kailangan magkaroon muli. No? Kung sino man ang papalit kay Marcos Jr., kung sino yung susunod na Pangulo, kinakailangan dyan mga kababayan is manumbalik yung pagtitiwala ng mga ibang bansa sa atin, no? Na safe sila pag sila'y bumisita at magandang experience yung maibibigay natin sa kanila. Kasi sa tourism, Admar, it's all about the experience. Diba? Kailangan magandang experience ang maranasan nila. Hindi yung pagsususpetsahan sila o kaya pagsasabihan sila na espiya sila. So, yung e-visa na yan, whatever that is, walang magagawa yan hanggat hindi maganda ang reputasyon ng ating bansa sa mata ng mga turista na galing China. Balikan ko lang yung sa ASEAN Summit dahil ngayong araw merong lalagdaan na mga economic opportunities daw. ASEAN China Trade Deal 3.0 at nakikita na makakakuha ng mga economic opportunities nga itong Pilipinas. Kung ihahambing sa mga kapitbahay natin dito sa ASEAN, mangungulelat ba ang yes, nandyan pa rin yung ano natin kumbaga trade deal, bagamat hindi na ito kung ikukumpara natin sa mga nakalipas. Pero sino kaya ang makikinabang dito at sino mangungulelat dito sa ASEAN China trade deal? Kasi sa kabuang Southeast Asia nations ito, and nakikita mo rin ba na makakakuha ng husto ang Pilipinas dito, Doc? Okay. Ang trade, Admar, there are always winners and losers. Sa pakikipagkalakalan, walang winner-winner. Wala ring loser-loser. Laging may winner and loser dyan. Ngayon ang tanong is, ano-anong sektor ang makikinabang at anong sektor ang madadali dyan. So yan ang nakadepende kung ano-anong mga produkto ang iaangkat sa atin ng mga kapitbahay natin sa ASEAN at kung ano-ano din yung mga produkto na iaangkat natin sa kanila. So kung ano-ano man yon, no? So halimbawa, produkto na pinoproduce natin, i-export natin, yung mga industriya na yan, sila ang talagang makikinabang dyan kasi it's an expansion of markets for them. No? Mas mapapalawig pa yung trade. Kaya lang ang maapektuhan dito, Admar, is yung mga producer ng mga produkto na maapektuhan ng pagpasok ng mga mas murang imported mula sa ating mga ASEAN neighbors. So, kasi nga, within the agreement, tatanggalin na nila yung taripa. No? Ang matitira na lang dyan ng mga restrictions, Admar, is kagaya yung mga phytosanitary permits. Yung mga health reasons, so check nila kung malinis ba yung inaangkat. Ganong klaseng restriction na lang, non-tariff measures na lang ang natitira. Kumbaga, kung ano man yung remaining protections natin dun sa mga ibang industriya, mawawala. So, ang aking suggestion dyan is gawa ng paraan ng ating gobyerno through fiscal measures. Paano mapoproteksyonan yung mga kababayan natin, yung mga industriya na maaapektuhan. Alam naman natin na ang laki nga ng sinisigil na value-added tax sa atin. Ang laki niyan, napupunta lang sa kurakot. Imbis na mapunta yan sa kurakot, why not itulong yan dun sa mga kababayan natin na maapektuhan doon itong pagbubukas ng ating yung mga industriya, yung pagbubukas ng mga markets natin with increased trade with
the ASEAN. So yan yung unang aspeto dyan, Admar. Pero tandaan din natin na ang Pilipinas kay Marcos Jr., it has a habit of signing signing big regional deals, no, kagaya nito, anunsyo sila. Kasali tayo dito sa trade deal 3.0. No, malaking ano 'yan, malaking trade deal 'yan. Pero yung domestic capacity din natin kulang sa tulong para makipagkompetensya. Kasi alam mo, pag nag-open up tayo ng merkado, Admar, we're opening ourselves to competition. Pero kung hindi naman competitive yung mga industriya, talagang talo. So, paano mo ma-improve yung mga competitiveness ng ating industriya? Ibaba mo yung cost of production. Ano yung unang-una paraan para mababa yung cost of production? Ibaba ang singil sa kuryente. Diba? So, look at Vietnam. Vietnam produces more electricity per capita than the Philippines. Saan napupunta yung kuryente na yan? Power up their industries. Kaya sila competitive, mas mura ang kuryente sa Vietnam kasi mas mataas ang level of production nila. Si Marcos Jr. hanggang ngayon, all talk, no action in terms of sa pagbaba ng presyo ng kuryente. So how would you make our businesses profitable? And how would you make them competitive? Nag-open up ka ng ekonomiya mo with increased competition coming from the ASEAN, and yet many of the industries are still not competitive. So talaga matatalo sila. So yun yung nakikita ko So kinakailangan, kakampi niya, no, kasama niyan, is yung pagtulong dun sa mga industriya na matatamaan na kapag nag-open up tayo with increased trade with the ASEAN, Admar.